Bibidyon lang natin yung ginawa natin. Malangis eh. Malangis yung head. Pinandar ko, mausok pa rin eh. Ayun, putang langis oh. Ba't ganyan? Ba't ganyan? Hanep. So ito, papalitan na natin ng valve stem. So meron tayong may na-purchase yung may-ari na valve stems. Ito yung presyo. Caloocan sales to. Caloocan sales center. Alright. Ayan, ganyan karami. Saan na? 4 na pirasong exhaust, tsaka 8 pirasong intake. Ayan yung presyo. Alright. Inabot ng 15,600 ang putik. Hanip na yan, kulang pa. So yun, nakakuha ng 4 na pirasong exhaust galing kay LTC. Yung goodies naman, hindi ko na na-video, nakikabit na namin. Yung ito yung mga luma, tinabilang namin. Bulokis eh. Kaya pala naglintikan ng langis eh. Sana goodies na yung mga hanip na yun. Goodies na goodies eh. Ito, hugot tayo na isa dito ah. Ito yung luma niya. Boom! Puta, sama no. Kaya pala lintik na langis yan. Putik na yan. Taragis. Puro ganyan yan eh. Puro may mga bukbok sim. Putik. Sama eh no. Nakakalimutan ko na mag-video. Sinampan natin yung makina. Nagpalit kami ng head gasket. Kasi bag clearance na po. Yan. Bag clearance. Hindi ako nakapag-video kasi tuloy-tuloy ng galawan eh. Yan, buo na yung makina. Buo na yung mga kung ano yung kakabit pa dyan. Dyan na yung coils. Spark plug, spark plug caps. Spark plug pinatala ulit bago. Siyempre. Kulang lang itong carb. Binasikaso ulit kasi medyo matagal na tambak eh. Kasi nantay namin yung valve. Nantay pa yung valve na ano, yung galing Caloocan sales. Ilang piraso? 12 piraso lang, kulang ng 4. Yung 4 nakuha kay Team LTC. Buti meron pa sila no. Ano yun, good naman no, hindi siya bukbok. Nilaping, pagkalaping yan binuo na agad. Yan, tapos din naman na agad. Yun lang, carb na lang, tapos battery. CDI, ito, pakita ko yung setup namin. Ayan yung CDI. Hey! Baka mainis sila sa CDI. Alright. Ayan, alis na to. Makaka-andar na ulit. Dapat na mga stainless. Alright. Ito nga pala yung hirap akong ayusin eh. Hindi siya ma-shoot kasi oval na eh. Tapos sobrang tigas eh. Para mabato. Subukan namin initin ng putik. Napakahusay ang putik. Ayan. Na-shoot na kaso yung wala eh, na-deform na kasi siya eh. Bote, mag-dumi. I-spray kasi namin WD-40 eh. Pero okay naman yan. I-spray din ulit ng ano yan, carb cleaner.
Ayan, na-shoot din ang putik. Hanep. So ito, umuusok pa rin eh. Kaya binunot ko yung headers ulit. Check ito yung headers. Bubukas. Saan siya nag-ano. 1 5 4 pala yan. Dito sa headers nabasa sa kanya yung 1 yung basang-basa ito medyo basa. Baka yung dati pa to, hindi ko alam kung yung dati pa to. Kaya gawin ko, mapahanda rin ko na ganyan. Tingnan ko kung uusok siya. Medyo natin ganyan. Ito, nakakuha tayo ng pistons second hand. Pero mukhang okay pa naman. Kaya na yan, kay LTC galing. Mura lang. 16,000 lang naman. 16K ang puto. Wala, mahal talaga yan. Wala nang mabiling ganyan na bago medyo pipila pagka bibili ka ganyan. Mag-aantay ka na medyo matagal. Ito, inspection lang. Ito yung luma niya na piston. Sama, no? Tapos ito pala yung yung naging problema ng 1 yan. Putol pala yung oil ring, kaya pala yung number 1 yung lintik ang usok eh. Putik. Sama, no? Parang in-screwdriver eh. Lahat ganyan eh. Lahat maganyan eh. Parang ayong sapakin ko tong mga doggies na to. Sama, no? Hindi ko kasi kinalas to nun. Kasi unang-una, hindi naman namin usapan yung biyakan ng makan eh. Saka sabi, gumaandar daw, CDI lang. Kaya di ko na binagbabaklas to mga lang yan. Doble tuloy yung trabaho ko. Ito yung mga pamalit, nilinisan ko na pero ganyan yung kulay. Dumi pa to, konting brush pa to. Ito maganda, makinis. Konting linis lang kailangan. Medyo mahirap lang mag brush. At least maayos to, hindi tulad ng isa. Lintik yung kanya eh. Tapos din tayo. Hanep. Nakakabit ko na yung mga pistons. Alright. Kandulas. Kandulas na. Puro langis na kasi. Pwede na isara. Putik. Tip ko sa mga kagaya kong solo para maikasa nyo yung makina mag-isa. Yan, ganyan lang, hatiin nyo lang mga ganyan. Yung head iwalay, tapos tinakpan ko lang ilalim kasi pagka ginako yan, pinapatong siya sa jack dito, tapos bibit-bitin ko, tapos iangat-angat ko na isang kamay habang inalalayan tong harapan. Saan ko i-shoot yung unang tornilyo. Pag na-shoot na, pwede ko nang itulak tong harap.
papunta dun. Tapos may kakabit ko na yun. Tapos yun na. Alright, hanip. So, bago ko isara, pakita ko lang muna na ginagamitan ng ratchet na maliit. Maluwag talaga. Alright. So ito, binalitan ko na yung mga takip-takip yan. Medyo mahirap nga, tigas ng pintura niya eh. Yung dalawa natapos ko na eh. Napinturahan na yun. Sprayan ko lang ng ano, HT na tawag yan, wrinkled. Alright, hindi na lang. Aha, ganda na no. Siyempre bagong langis. Alright. At saka ano, nagpalit ako na ito, yung crush washer. Linis na no. Ha? Oha. Sana goodies na tong hanip na to. Kaya ito lang problema. Sumasama yung ito yung tumatama lang dun kaya umiikot ng buo ang putik. Ay, mukhang okay na eh. Check ko pala kung nag-global. Madami nga nag-global eh. Natin ng kulang. Okay ah. Ayos. Tono na lang, tono. Yan. So, makatapos ako doon sa makina. Tingin ko kailangan ulit kasi kasuhin yung carb. Hindi maipit yung isang fuel screw eh. Tapos yung petcock, yung petcock papalitan ko pa. Hindi makita. Walang laman na petcock yan. Tsaka yung sa fuel gauge yun eh. Fuel sensor ganun. Tapos yung gulong, gusto muna try ko. Sarado kasi yung mga tindahan eh. Gulong putik. Padala yung may-ari ng gulong. Eto, alright. Goodies pa naman. Conti Sport Attack na 1955. Ayan na. Sobrang dami pa rin issue ang putik. Okay na rin pa yan. Ito na. Problema ito, ano pa ito, yan, tsaka ito ay malak putik, tayo maglak. Hanip yan. Lagyan ko na lang ng tornilyo dito para hindi siya gumalaw. Na. Ito naman yung plate holder na wala siya, putik. Ito, gumawa na lang ako ng ganyan. Alright, nakatornilyo yan, stainless syempre. Aha, nakapwesto dun. So yan na yung mga gagamitin. Ito pala yung problema rin ng ano niya, tabingi, putik ng teteng. Lahat na lang dito sira. Pati itong kable pala sira din ang putik.
Anak ng tete. Wala na akong na-salvage dito sa motor na to. Lahat sira. Oh ha? Nilagyan ko na lang ng cable tie ang putik. Ito, kaya pala ayaw mag-lock. Ayan, nakalock na. Ang problema, ito. Putik na yan. Ano ba naman yan? Ito pala yung problema, oh. Pinutol pala eh. Tapos nilagyan ng ganyan, bakal. Tapos yan, binutas-butas ang putik. Nakatete. Putik. Yan, nilagyan ko lang ng tornilyo. Tapos yun, pwede nang ilak ang putik. Hanip. Ito, pakita ko lang yung setup na ginawa namin dito. Ayusin pa yan kasi nagulo eh. Palit akong battery. Ayan na yung CDI, alright. Fuse, flash relay, starter relay. Okay na, matigas na rin to eh. Lalagyan ng plaka, alright. Kita ka pala dyan, mami. Aha. Palit ng gulong. Pump. Ayan, palit din ng pump. Mga hose, clamp. Ito. Kinulayan yung mga takip-takip, alright. Nagpalit ng langis na mahusay, syempre. Adnoc. Siyempre, adnoc tayo. Alright. Tubig. Wala pa tayong coolant eh. Tubig pa lang. Levers. Papalitan ko lang yung mga levers. Brakes. Sinasikaso din yung brakes. Siyempre. Headlight. Papalitan ko ng LED na headlight. Meron na tayo dun. Diba? Gulong sa harap. Kailangan palitan. O nga pala, shoutout sa Team LTC. Saan nagaling yung mga pyesa sa loob? Piston na may kasamang piston rings, 4 na pirasong valve ata ng exhaust. Saan nila galing yun? Goodies na, putik. Hanep. Ito, papalitan ko na rin ng mga tornilyuhan. Alright. Tapos ito pala siya. Originally red pala. Originally red. Puro alikabok ah. Sira yung gauge ah.